Yun. Kumusta guys? Panibagong adventure na naman ng hatid nating kwentuhan ngayong episode na ito, no? Kwentuhan tayo tungkol sa trip natin sa Baguio City. Bali, nagsimula nga ang biyahe natin sa may Pasay City, sa Victory Liner. Okay naman ang naging biyahe namin. Medyo matraffic lang sa Balintawak. Pero after lumagpas dyan, tuloy-tuloy naman na. Yung biyahe namin almost 6 hours din. Umalis ng alas 12, dumating ng mag-aalas 7 sa Baguio City. Itong shot na to, galing ako sa pagkaka-idlip nito, no? Pagkagising ko, ganito na yung view. Ang ganda. At yan, nandito na nga tayo sa Baguio City para sa day 1 ng tour namin, ano. Bali, DIY lang kami. Hinahanap ko lang din yung mga pwedeng puntahan dito sa Baguio City. Siyempre, unang-una nga dyan ang Burnham Park. So, a little walk in the park dito sa Burnham Park. At maganda naman, maganda ang kanilang park. Itong pagpunta namin sa Burnham Park, first time ko to, no? Kaya pagdating pa lang dito sa lugar, manghang-mangha na rin ako. Lalo pat sa tulad natin na sa Maynila lumaki, yun, medyo mainit. Pero dito sa Burnham Park sa Baguio City, napakalamig. Kita nyo naman yung mga tao, ka-jacket. Pero preskong-presko yung mga lakad nila, no? Nakakatuwang isipin na itong Burnham Park ay matagal na rin pala, no? Itong Burnham Park ay na-establish noong 1925 at naidisenyo ng isang Amerikanong arkitekto at Baguio City planner na si Mr. Daniel Burnham. Kaya, yung pangalan, yun nga, galing sa kanya, Burnham Park. Ma, ano masasabi mo sa Burnham Park? Malamig. Dito na lang tayo tumira. Charot. Madami kayong pwedeng gawin dito sa Burnham Park bukod sa boat ride, exercise, walking. Ito, pwede din kayo magbike. May designated area sila para sa gustong pumedal sa paligid ng park. Gusto sana namin sumakay ng bike. Kaya lang, hindi kami kasya. Dito lang sa katabing part ng Burnham Park, may mga nagluluto. Eto, konting almusal muna kami dyan. Pagkatapos nga umikot sa Burnham Park, dediretso kami sa Merinol Ecological Sanctuary. Halaman tsaka bulaklak. Katahimikan.
Hindi pala yun ang entrance dito sa Merinol. Doon lang magbabayad. Dito tayo pupunta sa kabilang gate nila. Yun, huwag niyong kakalimutan sa mga susubok pumunta dito sa Merinol. Doon kayo magbabayad muna bago kayo pumunta dito sa gate na to. Hindi ba yan? Aso yan? Wala, paano siya nakakapasok? Hi, Premi. Baka magsusugod siya. Hindi siya susugod. Sanay siya sa tao. Hi. Pakibukas. Please. Pakibukas. Oogie. Yung malaki lang yung... yung malaki lang yung ano yun, ha? Hi, doggy. Pag yung... Ate, dito po yung start. Well. Salamat po. Ang ganda. Yun. Kitang-kita niyo naman yung reaction ni Mrs. Hindi ko masyadong nakunan pero manghang-mangha siya pagpasok namin dito sa Ecological Park. Dito sa Merinol, I guess if you come here, don't forget to say a prayer and at the same time meditate or reflect about your life. Napaka payapa dito sa lugar na ito. Seryosong-seryoso yung dating natin doon, no? Medyo napa-English pa nga. Napakaganda naman kasi talaga dito. Medyo mapapameditate ka, mapapareflect ka sa buhay mo. Pagka gusto mo ng katahimikan, hindi ka bibiguin ng lugar na to. Mami, what can you say? Maganda. Nung pumunta tayo dito sa Baguio, anong ina-expect mo na makita dito? Ano? Isa sa magandang part ng sanctuary dito ay binibigyan niya tayo ng history o timeline tungkol doon sa mga nangyari o sa evolve ng mundo. Okay, tignan natin kung kasya tayo dito. Okay, kasya naman. Ito sa Merinol Ecological Park, isa sa mga interesting na bagay yung mga lumang puno. At siguro yung mga puno dito hindi lang 50 years old, tagal na, tulad nito. Kita nyo guys, ganda, diba?
Isa din sa magaganda dito is somehow may experience mo yung kung ano yung vision ng mga tao o pamumuhay ng mga tao noong lumang panahon. Isa sa mga nakakatuwang bagay na nalaman natin dito sa Baguio is talagang malamig siya, no? Nung una kasi medyo in-underestimate ko yung lamig. Sabi ko, pagdating namin, kaya naman siguro, parang Tagaytay lang. But then, dumating kami gabi at ang punta pa namin dito is November. So, pagdating namin ng gabi, ayun na nga, sobrang lamig. Buti na lang bukas yung night market nila dito sa Baguio. And yung night market, bukas siya from 9 PM onwards. So nagtanong ako dun sa mga tindera doon, akala ko tuwing Burmans lang bukas yung night market, hindi naman pala. So talagang bukas siya all throughout the year. Not bad. Okay, so we're almost done here dito sa paglalakad namin sa Meronol Ecological Sanctuary Park. So fortunately, mas lalo pang maganda yung susunod namin mga mapupuntahan. Yun. Diyan nga nagtatapos yung pag-iikot natin sa Meronol Ecological Sanctuary. Ang ganda ng lugar, sana makapunta din kayo dito. After dito sa Meronol, pupunta naman tayo sa Botanical Garden. Yung pag-iikot namin dito, sumakay lang kami ng taxi. Abot kaya naman ang presyo ng mga taxi ride nila. Bago tayo tuluyang mapunta sa Botanical Garden, dito kumain muna tayo sa Mamitas. Dito lang yan, sa tabi na mismo yan ng Botanical Garden. Yan, umorder lang tayo, kumain lang tayo ng bangus and longganisa. Sarap, kain guys. Finally, guys, nandito na tayo sa Botanical Garden. Tara, check natin. At nakarating na nga tayo dito sa Botanical Garden. Kita nyo naman, ang ganda, no? Yung mga halaman na yan, sa unang tingin, nakala mo hindi tunay, pero totoo. Itong mga kulay pula, alam ko poinsettia yan eh. Ganda dito sa Botanical. Okay guys, so I was wondering if yung mga plants dito, yung mga bulaklak ay tunay, kasi parang sobrang tingkad nila. So far, totoo nga, mga bulaklak talaga sila na buhay. Check this out. Ayan, dito sa Botanical Garden, Paskong Pasko na rin. Tapos ito pa nga, isa sa pinakamagandang attraction dito, itong kanilang Oricardium. Ang ganda, laki ng orchids. Dito sa Botanical Garden, iba't ibang garden din ang makikita nyo, no? May mga Korean garden, Chinese garden, tapos meron pa silang yung related sa minahan nila.
Tulad ng Burnham Park, itong Botanical Garden ay kasama din sa original na plano ni Mr. Daniel Burnham sa paggawa o pagdisenyo ng Baguio City. Sa mga mahilig maglakad, magmuni-muni at naghahanap ng view ng nature, no? Kung gustong lumanghap ng sariwang hangin, hindi kayo magsisisi sa pag-ikot nyo dito sa Botanical Garden. Sure ako, hindi lang kayo nakapag-exercise o pinagpawisan. Panigurado, mare-refresh din yung inyong mental health. O, diba? Ayos. Isa sa mga interesting na part ng Botanical Garden ay itong kanilang tunnel o ang kanilang tinatawag na Japanese tunnel, which is nag-originate pa sa panahon ng mga Hapon dito sa Pilipinas. Itong tunnel na to ay ayon sa mga sabi-sabi ay nagsilbing taguan o lagusan ng mga Hapon dito sa Baguio City nung panahon ng giyera, no? Kita nyo naman, kasyang-kasya talaga ang tao. Sa pagpasok mo dito sa tunnel na to, medyo matatakot ka din, ano? Kasi nga madilim, di ata gumagana yung mga ilaw nila. Pero ito, sinubok pa rin namin. May mga kasunod din naman kaming mga turista dyan. Bale, sinundan lang namin itong tunnel. Paunti-unti lang. Ayan, may mga butas din sa gilid. Medyo mahaba din ang tunnel na ito. Talagang kung sa una talaga, pangungunahan ka ng takot, hindi nyo sisilipin sa loob, ano? Fortunately, wala namang multo, wala namang dapat ikatakot sa loob. Yan lang ang itsura niya talaga. Madilim, mga butas, at ayan na nga. Ito, medyo malapit na tayo niyan. Makikita na natin yung lagusan. Ayun. Makalabas na tayo. Ngayon, nakaikot na. Okay. Iikot lang pala. Nakita na namin yung liwanag. Okay. At ayun nga ang Japanese tunnel dito sa Botanical Garden. Ayos na experience. Medyo suspense pero worth the try. Ito dito sa part na to ng Botanical Garden, kitang-kita nyo yung mga bulaklak. Talagang parang bagong
Nagbo-bloom pa lang sila, no? Galing. Big shout out sa mga tao na nagme-maintain itong botanical garden. Ang ganda po ng mga bulaklak ninyo. Dito naman, banda sa part na to ng garden, meron ding mga nagbebenta ng mga bulaklak. May mga orchids din, cactus, mga bougainvillea. Ayan. Kaya lang, hindi na kami nakabili dyan, ano? Kasi nakasakay lang naman tayo sa bus, baka masira lang din pag inuwi. Kaya ito, tignan na lang natin ng kanilang kagandahan. Nagpapahinga tayo ngayon dito sa Botanical Garden. So far, sabi ko sa inyo kanina, malamig sa Baguio. Pero in fairness, umiinit din talaga pag tanghali. Hindi siya ganun kalamig na. Tama ba, Ma? Yes. Napagod ako sa sobrang ganda ng pinuntahan namin. Yun, tapos na tayo sa Botanical Garden. Next stop naman, Wright Park. Eto nga, nandito na tayo sa Wright Park. Yun lang ang meron dito sa Baguio, no? Napakadaming hagdanan. Pataas, pababa ang mga lalakarin mo, no? Nakakatawa talaga maging bata. Kita nyo naman yung mga batang ton, liliksi. Kaya kung ako sa inyo, kung kaya nyo pa, mag-ikot-ikot, mag-travel. Umikot lang kayo hanggat gusto nyo. Gumalaw kayo hanggat gusto nyo. Darating yung panahon na medyo mahirap na humakbang. Lalo pag may mga nararamdaman na tayo. Itong shot na to, si Mrs. ang may hawak ng camera nito. As usual, nasa likuran tayo. Dahan-dahan tayong umaakyat din ng hagdanan na to. Kung gusto nyo ma-enjoy ang Wright Park na hindi umaakyat sa hagdanan na to, pwedeng-pwede kayo magpababa sa taxi o sa inyong sundo doon mismo sa tapat ng The Mansion. Magkatapat lang ang Wright Park at ang The Mansion. Depende ka. Oh, halika na, Garot. Pagod ka. Ano masasabi mo? Yun na ba yun? Malinis. Isa din sa nakakabilib dito sa Baguio City, yung pagiging malinis ng lugar. At the same time, kahit papaano makakaikot naman kayo ng maayos. Yun nga lang ang kalaban nyo,
medyo matatarik ang mga lalakarin dito sa Baguio. Tulad ng Burnham Park at Botanical Garden, itong Wright Park ay related din o nagawa noong panahon ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Itong Wright Park ay ipinangalan nga sa isang American governor na ang pangalan ay si Luke E. Wright. Originally, ang Wright Park ay ginawa bilang isang recreational area. Right now, nandito kami ngayon sa Wright Park, malapit sa The Mansion. So far, nakita nyo ang taas ng steps, nakakahingal, pero worth it naman. Napakaganda dito. Almost tapos na kami sa aming tour for the day at sulit naman ang lahat. Kung pupunta kayo dito, pwede sakyan yung mga taxi nila. Affordable naman lahat, and at the same time safe naman yung mga kalsada nila. Enjoy! At nandito na nga tayo sa The Mansion. Ang The Mansion ay itinuturing na official summer palace ng presidente ng Pilipinas. Halos nagpicture lang nga tayo dito sa The Mansion. At pupunta naman tayo sa Mines View Park. Kung umabot kayo dito sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. We are almost done sa part 1 ng ating tour dito sa Baguio City. Itong Mines View Park ay isang lumang atraksyon na dito sa Baguio City. Bata pa lang ako, naririnig ko na tong Mines View Park. Dito sa Mines View Park makikita ang lumang minahan ng Itogon at ng Cordilleras. And just like that, nandito na tayo ulit sa city proper. Ito ang huling pinuntahan natin. Ang tawag dito ay Ililikha Village. Itong lugar na to ay related sa national artist natin na si Sir Kidlat Tahimik. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isa sa lugar kung saan nila ibinubuhos ang kanilang artwork, ano? Kitang-kita nyo naman, punong-puno ng art ang lugar na ito. Siyempre, hindi na rin tayo nagpahuli. Merong honesty shop sa pagpasok, kung napansin nyo kanina. Yung bulaklak na yan, 200 pesos lang. Murang-mura dito sa Baguio City. Kung ikukumpara sa Maynila, yung isang bouquet ng bulaklak, nasa 1,000, 1,500 na agad. Dito, mura na, fresh pa ang mga bulaklak. At dyan na nga nagtatapos ang part 1 ng ating Baguio Tour. Sana mapanood nyo pa yung susunod, ha? Ingat!